live at Arangkang National High School. NCR Martin. Ito ang news ko. Magandang araw, ako si Stephanie Fabol at ito ang pangunahing balita ngayon. Sa gitna ng pagbabago sa sistemang pampasaherong transportasyon, ang Jeepney Modernization Program ay patuloy na nagpapakita ng pag-unlad. Ito ay bahagi ng pagsusumikap ng gobyerno na mapabuti ang kalidad, kaligtasan at epekto sa kalikasan ng pampasaherong sasakyan sa bansa. Ngunit kasabay ng modernization, marami ang nag-aalala sa traditional na jeepney drivers at operators. Paano nga ba nila haharapin ang phase-out ng mga lumang jeepney? Ngunit kasabay ng modernisasyon, marami ang nag-aalala sa magiging epekto nito sa traditional na jeepney drivers at operators. Ano nga ba ang sanhi or dahilan ng paghirap ng mga commuters na sumakay sa jeepney? Pwede po ba kaya matanong ng isang question? Ano po yung struggle bilang isang commuter? As a commuter, pag naabutan ako ng rush hour, maraming kasabay, mahirap sumakay. Kaya ending nagiging late po ako makay. Nagagalit. Ang jeepney modernization ay isang hakbang patungo sa mas maayos at makabagong sistema ng pampasaherong transportasyon. Makakatulong ito sa pagbaba ng polusyon at pagtaas ng antas ng distribution. Sa huli, ang pag-phase out ng lumang jeepneys ay hindi lamang simpleng pagbabago sa hitsura ng kalsada, kundi isang hakbang tungo sa mas maayos at mas modernong sistema ng pampasaherong transportasyon. At ito ang patuloy nating susubaybayan sa mga darating na buwan. Susunod, ngayon, silipin naman natin ang napakagandang lugar na may unique na bulkan na Mount Pinatubo sa pagbabalik ng news ko. Kamusta ka, Shimo? Ayun, pinito sa akin. Smile ka di. Ito, ito. Hindi pa. Ganon. Simple Joy start at 50 pesos with MagSaver Me. Next time, o naman tayo. Andyan ka lang pala kasi nakapahit na hanap si Mama. Tara na! At i-open ka lang. Wala ka dyan. Ay, grabe! Exciting talaga mga eksena, di ba? At dahil hindi kayo bumibitaw sa amin, meron kaming mga sorpresa para lang sa inyo. Ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa aming website. Nag-iisip ka ba ng magandang pupuntahan sa papalapit na tag-init? Halina't ating kilalanin ang isang sikat na destinasyon sa ating bansa. Ating alamin ang lugar na patok sa mga turista na pwedeng puntahan ng lahat. Dito sa Bicol Albay, dinadagsa ng mga turista ang tinaguri ang world's most perfect volcanic core dahil sa perfectong sukat ng mismong bulkan. Ito nga ang Mayon Bulkan. Sinasabi ang pangalan ng bulkan ay galing sa salitang Bicolano na Magayon. Ang ibig sabihin ay maganda.
Diniklara nga ng National Park ang Bulkan Kakama ang lugar na nasa paligid nito. Noong Hulyo 20, 1938, ito'y naging kauna-unahan sa ating bansa at kasalukuyan din hinirang ng UNESCO World Heritage Site noong 2016. Ngayon naman, tanungin natin ang mga turista at tanungin natin kung ano na-experience nila dito. Hello, ano ang mga experience mo dito? Maganda po. And actually, second time ko na po dito sa Albay. Bumalik po ako kasi nagustuhan ko talaga yung lugar. Masasarap din ang mga pagkain dito, lalo na yung Bicol Express. Para sa mga mahilig naman din sa matatamis, recommend ko po ang Caramelito at ang Pounded Pilinan. Kaya punta na po kayo. Tunay nga naman na paggandahan ng lugar na ito sa ating bansa. At bukod doon, ito ay kapupulutan din ng araw. Susunod, tuluyan na ba ang pinag-follow ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa Instagram? Babalik kang news. Guys, makikihang out daw sa atin si Stephanie. Ayan, no way. Pwede ba siyang sumali sa atin? Sige nga. Exupas dispensation. Kaya mo ba itong buksan ng isang gamit ang kamay? Tuluyan ng in-unfollow ni Catherine Bernardo sa Instagram ang account ng dati niyang nobyo na si Daniel Padilla. Mahigit isang buwan matapos isapubliko ang kanilang hiwalayan. Ito'y tuluyan ng itinapos na ang 11 taong relasyon. Kahit naman na in-unfollow na ni Catherine Bernardo, nasa Instagram pa rin ang kanilang mga larawan kasama ang aktres na si Daniel Padilla. At patuloy pa rin nakafollow si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Samot-sari ang reaksyon ng mga netizen sa hindi pag-unfollow nito. At doon na po natatapos ang balitaan kung saan totoo, masaya at maasar. Magandang hapon mga kumare. Ito ang news ko.